Tigil putukan sa pagitan ng Ukraine at Rusya, may teritorial na konsesyon mula Kyiv. Isinama sa negosasyon ang mga kinatawan ng Europa, hindi lang mga Amerikano, at ang delegasyon ng negosasyon ng Ukraine ay nahati sa loob sa grupo ni Kirill Budanov at grupo ni Andrei Yermak. Ganito ang unang mga resulta ng negosasyon sa pagitan ng delegasyon ng Ukraine, Amerika at Rusya na kasalukuyang nagaganap sa Geneva. Kasabay nito, paraming eksperto ang nagsasabing walang magiging resulta ang mga negosasyong ito, kaya malabong matapos ang digmaan ngayong taon. At dito, nagkakaiba ang mga panig sa opinyon kung ano nga ba ang dapat talakayin muna. Gusto ng Russia na pag-usapan ang mga teritoryo, habang nais ng Ukraine na pagtuunan ng pansamantalang tigil putukan sa enerhiya at pagpapalitan ng bihag. Samantala, inatake ng Ukraine ngayong gabi gamit ang mga drone ang isang mahalagang pasilidad sa likuran ng Russia na 1,600 kilometro ang layo. Dati, inatake ng mga Ruso ang sibilyang pasilidad sa tahimik na mga lungsod ng Ukraine. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang unang resulta ng negosasyon, mga nangyari sa likod nito, at gagawa ng mga paunang prediksyon. Hindi ko na pahahabain pa at diretsong tayo sa usapan. Ako si Alexi Pechi. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Dito kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Kaya ngayon, sa Geneva, ika-17 ng Pebrero, isinasagawa ang panibagong round ng 3 panig na pag-uusap ng Ukraine, Russia at Estados Unidos, kahit na pwede na nating itong tawaging 4 na panig. Mamaya ko ipapaliwanag kung bakit. At ngayon, inihayag ni Rustem Umerov, ang kalihim ng National Security and Defense Council ng Ukraine at pinuno ng delegasyon ng Ukraine sa negosasyon na tinatalakay ng mga panig ang mga issue ng seguridad at mga makataong usapin. Narito ang kanyang sinabi: konstruktibo at nakatutok kaming nagtatrabaho, walang labis na inaasahan. Layunin naming itulak ang mga desisyong magpapalapit sa matatag na kapayapaan. Dito ko agad babanggitin na ito ang unang ganitong pagpupulong sa European na lugar mula nang magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine. Bago nito, hindi pinapayagan ang mga Ruso doon. At bago nito, lahat ng 3 panig na pag-uusap ay ginanap sa Turkey, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Ang delegasyon ng Amerika, bukod kina Vitkova at Kushner na mga tagapayo ni Donald Trump, ay kinatawan din ng pinakamataas na pinununo ng pinagsamang sandatahang lakas ng NATO sa Europa na si Alexus Grinkevich at kalihim ng hukbong katihan ng Estados Unidos na si Dan Drigge. Ipinapakita nitong muling tinatalakay ang seguridad, tigil putukan, pansamantalang kapayapaan, pagmamanman at paghihiwalay ng puwersa. Mahalaga ring banggitin na ang Pransya, Alemanya, Italia at Britanya ay nagpadala ng kanilang mga kinatawan sa Geneva para sa negosasyon. Ngayon, minomonitor ng mga tagapayo sa pambansang seguridad ng mga bansang ito ang negosasyon at balak makipagkita sa mga delegasyon ng Ukraine at Estados Unidos mamaya. Sinisikap ng Europa na makamit ang kalayaan. At ngayon, may mga lumalabas ng balita mula sa loob na nagsasabing ang mga kinatawan ng Europa ay naroon pa rin sa mesa ng negosasyon. Kaya masasabi natin na hindi na ito ganap na 3 panig na negosasyon. Sa wakas, hindi lang mga Amerikano ang nakaupo sa mesa. Bakit? Dahil ang pinag-uusapan dito ay ang pagtatapos ng digmaan sa Ukraine at ang hinaharap na estruktura ng seguridad ng Europa at magiging kakaiba kung hindi isasali ang mga Europeo sa pagdedesisyon tungkol dito. Tungkol naman sa paksa ng negosasyon, sinabi ng panig ng Russia na sa pagkakataong ito, mas malawak ang agenda kaysa noong nakaraang round sa Abu Dhabi. Inanunsyo ng Kremlin na tatalakayin ang issue ng teritoryo, habang ang Ukraine ay tatalakayin ang pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Inaasahan din ng Ukraine ang resulta sa usaping makatao tulad ng pagpapalitan ng bihag. Gusto ko ring banggitin na ngayong araw, sinabi ni Vladimir Zelensky na nakamit ng Ukraine ang isang mahalagang tagumpay sa pagbabalik ng mga bata mula sa kontrol ng Russia. Ngayon, uulitin ko ang sinabi ni Zelensky. Ngayong araw, 2,000 batang Ukrainian ang naibalik sa kanilang tahanan mula sa kontrol ng mga Ruso. Ayon sa kanya,
Naging posible ang pagbabalik ng bawat bata dahil sa araw-araw na pagtatrabaho ng mga organisasyong panlipunan at internasyonal na kasosyo. Balikan natin ang usapan. Sa pagkakataong ito, ibinaba ng Russia ang antas ng delegasyon. Pinamunuan ito ng tagapayo ng diktador ng Russia at kanyang ideolohista na si Vladimir Medinsky, na lumahok na rin sa mga negosasyon noong nakaraang taon sa Istanbul. Bagaman bago ito, sa Abu Dhabi, ang delegasyon ng Russian Federation ay pinamunuan ng hepe ng pangunahing tanggapan ng paniniktik ng Russia na si Igor Kostyukov. Sa totoo lang, ang pagbaba ng antas ng delegasyon ay sampal sa mga Amerikano dahil muli silang nagpadala ng militar sa negosasyon. Nagpadala ang Russia ng payaso at peking historiador na si Medinsky na walang kapangyarihan at isang tau-tauhan lang na marunong magsalita at magbasa ng peking lektura at kasaysayan. Mahalagang banggitin na bukod kay Medinsky, kasama rin sa grupong Ruso ang Deputy Minister ng Institute of Foreign Affairs ng Russia na si Mikhail Galusin, na kilala sa pagsuporta sa matigas na linya ng Kremlin. Itong si Galusin, bago pa man ang mga negosasyong ito, ay nagsimulang magpakalat ng mga pahayag tungkol sa panlabas na pamamahala sa Ukraine sa ilalim ng pangangasiwa ng United Nations. Sa nakaraang episode, ipinaliwanag ko ang mungkahing ito, ang bitag at panganib nito, at paano sinusubukan ng Moscow gamitin ang mekanismong ito ng panlabas na pamamahala para palitan ng pangalan ang okupasyon ng Ukraine. Bukod pa rito, sa negotiating group ng mga Ruso ay may kinatawan din mula sa Glavnoe, Razvedivatelnoe Upravlenie ng Russia na si Alexander Surin, na lumahok sa mga negosasyon tungkol sa Azovstal noong 2022. May pahiwatig dito na ang usapan ay tungkol pa rin sa dagdag na pagpapalitan ng bihag at kakaiba ang sitwasyon. Bago ang negosasyon sa Geneva, pinatindi ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang presyon sa Kyiv at iginiit na kailangan ng Ukraine. Mas mabuti para sa Ukraine na umupo agad sa negosasyon sa lalong madaling panahon. Isang pahayag ni Donald Trump na tila nalilito siya o hindi, lubos na nauunawaan. Sabi ni Trump, mahalaga ang negosasyon at magiging madali lang ito. Mas mabuti para sa Ukraine na agad umupo sa negosasyon. Iyan lang ang sinasabi ko. Ganito ang sitwasyon. Gusto natin silang pumunta. Parang baliw na, gets mo? Ibig sabihin, sabi ni Trump, mas mabuti para sa Ukraine na agad umupo sa negosasyon. Kailan ba tayo tumanggi na umupo sa negosasyon? Kailan ba tayo sa kabuuan tumanggi sa mga negosasyon? Nagtataka ako, ano ang dahilan ng ganitong reaksyon ni Donald Trump nang sabihin niyang mas mabuti para sa Ukraine na makipagnegosasyon? Dumako na tayo sa susunod na bahagi. Bago ang pagpupulong sa Geneva, naglunsad ang mga Ruso ng sabayang pag-atake sa Ukraine gamit ang missile at drone noong Pebrero 17 ng gabi. Ang pangunahing target ay enerhiya at sibilyang infrastruktura. Alam mo na, hindi naman iba ang asal ng mga terorista. Nitong gabi, nagpakawala ang kalaban ng 29 na misil at 396 na drone, tinamaan ang Odessa, Dnipro at kanlurang Ukraine. Pero tumugon din ang Ukraine sa pag-ataking ito. Ang mga tagapagtanggol ng Ukraine mula sa Security Service of Ukraine ay umatake gamit ang mga drone sa pabrika ng chemical ng Russia na Metafrax Chemicals sa Permkrai ng Russian Federation. Matatagpuan ito ng mahigit 1,600 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. At ang pabrikang ito ay gumagawa ng mga kemikal na sangkap na kailangan para sa paggawa ng pampasabog at iba pang materyales na ginagamit sa militar. Dahil sa internasyonal na parusa, dinagdagan pa ng serbisyo ng seguridad ng Ukraine ng sariling parusa ang pabrika. Ngunit biglang lumabas ang hindi kanais-nais na balita tungkol sa negosasyon. Sabi ng ekonomista, ang sentrong issue sa usapang pangkapayapaan ay ang hiling ng Moscow na ibigay ang bahagi ng Donetsk na hawak ng Kyiv. Ang Ukraine, Russia at Estados Unidos ay nagtatrabaho simula pa noong umpisa ng taon sa kompromisong inisyatibo ng Amerika na naglalayong lumikha ng demilitarisadong malayang sonang pang-ekonomiya sa Donbas. Maaaring nasa ilalim ng pamamahala ng Konseho ng Kapayapaan ni Donald Trump ayon sa ekonomista. Malamang, ang ganitong senaryo ay hindi papasa sa pagsusuri ng batas ng Amerika, lalo na kung mangangailangan ito ng aktual na pagkilala sa okupasyon ng Russia. Hindi tiyak kung nauunawaan ito ni Steven Witkoff, ang pangunahing negosyador ng Amerika, ngunit kapansin-pansin din ang hindi pagkakasundo sa delegasyon ng Ukraine. Ang paksyong pinamumunuan ni Ginoong Budanov
ay naniniwalang pinakamabuti para sa Ukraine ang mabilis na kasunduan sa ilalim ng Amerika at nangangambang maaaring magsara na ang pagkakataon. Ngunit ang kabilang paksyon na malinaw na nasa ilalim pa rin ng impluensya ng dating pinuno ng opisina ng presidente ng Ukraine na si Andrei Yermak na nagbitiw dahil sa iskandalo ng korupsyon ay mas hindi interesado rito. Si Zelensky, base sa mga palatandaan, ay nagbabalanse sa dalawang grupo habang may sarili rin siyang ideya. Ayon sa The Economist, simula ng taon ay unti-unting lumalapit ang Ukraine at Russia sa kasunduan. Lumabas na ang balangkas ng mas matibay na kasunduan sa seguridad at nagbago rin ang mga kalahok sa negosasyon. May ilang eksperto na nagsasabing panlilinlang lang ang lahat ng negosasyong ito. Ngayon, maraming media ang naglalathala ng pahayag ng kilalang oposisyonistang Ruso na si Garry Kasparov at ito ang kaniyang sinabi. Hanggat hindi pa binabanggit ang mahalagang pahayag na tumutukoy sa dahilan ng digmaan, gaya ng kagustuhan ni Putin na buwagin ang estadong Ukranyano at ibalik ang impluensyang imperial ng Rusya-Soviet sa silangang Europa. Lahat ng iba pa ay puro usapan lang para sa mga mahihirap. Ang kompromiso sa negosasyon ay mangangahulugan lang na magre-retiro si Putin at pansamantalang matatalo, hindi nagtatapos ang digmaan para kay Putin sa Ukraine. May mga pangunahing dahilan ang digmaan at siguradong mabibigo ang anumang pagkakasundo kung hindi matutugunan ang ugat ng problema. Dito ko natatapusin. Ilagay ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription. Halimbawa, sponsorship sa YouTube, platformang Patreon, Buy Me a Coffee, PayPal, mga crypto wallet. Lahat ng detalye ay nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.